Tatlong pandemya po to papasok, tatlo. Isa po dito magbabalik. Yung isa, narinig na natin yan, pero hindi talaga usually naging serious pumasok sa atin. Pero sa taong 2026, isang bago, isang magbabalik, yung isang nangyari na, basta lahat yan sila papasok sa taong 2026. Kaya kung ano ang instruction para tayo makaiwas at hindi agad kumalat ng ganong kabilis, pero ang nakakatakot ito yung bakterya. Kasi, ayoko na lang siguro ayokong mahirap magsalita sa mga taong mahirap din sumunod. Maging maingat din kayo sa mga kinakain ninyo. Kasi isa sa mga pandemyang ito, nanggaling po sa kinakain natin. Okay, kahit matanda o bata, grabe biglang nasawi. Tsaka hindi lang nakakalungkot pa, itong pandemya na to, may isang kilalang sikat na artista. Bata pa to. Ganda, sayang sana. Napasama siya sa listahan ng pinakamagandang artista ng Pilipinas eh. Napasama siya sa pandemya na to. Ito yung kinasawi niya bigla. Kasi napasok sa katawan yung bakterya. Kumbaga, tatlong klase ng pandemya ang papasok sa bansa natin. Basta ingatan nyo maging malinis kayo. Ingatan nyo talaga sa pagkain kasi malala yung isa talaga. Bakterya talaga. So, ang pandemya ay magbabalik sa taong 2026. Pag-usapan naman natin yung mga OFW. Anong nangyari sa mga OFW? Itong taong 2026, ito na naman tayo, mga OFWs. Tumaas na naman yung bilang nyo sa krimen. Tumaas na naman yung bilang ng nagpapatiwakal. Alam mo, guys, huwag kayong sa akin, huwag kayong magtampo, magalit. Kasi kung ako masusunod talaga, gusto ko talaga yung babasahin ko yung mga positibo lang. Itong mangyari. Pero ang hirap kasi magsalita ka na hindi naman talaga yung nakikita mo sa vision mo eh. Huwag tayo magalit kay God kasi si God pinaalalahanan lang tayo para tayo makapaghanda kasi karamihan na nangyayari sa senaryo ng buhay sa mundo ng tao din may gawa. So huwag natin isisi sa Kanya kasi masama po yun. Ito dumating na naman yung mataas na naman ang bilang ng depression, magpatiwakal, may krimen na OFW na sinunog. Tapos, meron pang OFW na biktima ng accident. Meron pa dito krimen sa apoy at tubig. May OFW na biktima ng krimen sa tubig at apoy. Kung kaya nyong pairalin yung alam ko naman mga Pilipino, matatapang pero kaso lang kasi, may krimen na ang suspect ay Pilipino din. Meron pa ako nakitang OFW na nilagay sa loob ng malita. Tapos sinunog. So, mag-ingat kayo kasi mataas talaga. Meron pang pinutol-putol yung katawan ng OFW. Naku, mag-ingat kayo mga OFWs kasi medyo hindi talaga po maganda. May anak naman na ito pa, yung mga anak ninyo, huwag niyong basta ipagkatiwala kahit kanino. Kasi OFW to eh. Huwag niyo ipagkatiwala yung mga anak niyo kasi nangyari na to dati sa mga nakaraang taon, ngayong taon. Ito kasi kailangan talaga guys na iipasiksik natin sa utak natin na mahalaga yung safety. Tsaka magkaroon naman kayo ng pahalaga at pagmamahal sa mga OFWs. Hindi yung puro hingi lang, subukan nyo naman kumustahin sila. Kasi yung depression, maraming nag-suicide, may aksidente rin. Pero hindi ganun karami yung aksidente. Suicide, tsaka krimen mataas sa mga OFW. Kaya mag-ingat basta huwag kayong basta-basta magtiwala mga OFW kahit kanino Mag-ingat kayo palagi. Mga OFW, aksidente sa tubig, tsaka apoy. Meron dito krimen sa apoy, krimen sa tubig. So, yun na ngayon. Mataas nga ang kaya ako tinawag na mabagsik kasi ang bagsik talaga guys. Walang pinipili, matindi eh. Bagsik na mabagsik talaga. Ngayon pag-usapan natin yung ibang bansa. Alam mo sa ibang bansa, maging maingat po kayo. Dahil sa ibang bansa, mataas ang antas ng aksidente sa taong 2026. Nangibabaw yung aksidente sa ibang bansa, lalo yung tinatawag nilang MTR. May aksidente rin ako na halos tupok. May aksidente rin ako nakita na nag-cause, hindi ko rin masisi kung sa ibang bansa kung ano bang cause ng paglubog. Okay? Dito kasi, sa ibang bansa, marami namang lindol na mangyari. Maraming eruption din.
Pero, yung aksidente mas mataas. Maraming nasawi nga dito, may OFW pa, lalo sa US, Japan, ang Indonesia, saka ibang bansa pa. May maraming masawi dahil sa kalikasan. May nakita pa akong 3 pinuno ng ibang bansa. Isa po dito ay Asia. Dahil sa aksidente at iba po ay hamon ng kalikasan. May 4 na giyera sisiklab sa ibang bansa at ang isa ay bansang Asia. Ulitin ko ulit 4 na giyera na mangyari sa ibang bansa, included na doon yung bansang Asia. Ang bansang ito ay maraming kaganapan tulad ng lindol. Kasi yung iba, wag nyo sabihin normal na yan. Para bang, pag sinasabi nyo kasing normal, ina-accept nyo na mangyari, inaasahan nyo na mangyari. So kung inaasahan nyo yung masamang mangyari, so bakit kayo nagko-complain kung mangyari na? Hindi po ba dapat isipin hindi yun mangyari? I-try mo i-manifest, hindi yun mangyayari. Pero yung iba kasi, ang katuwiran, mangyayari ang talaga yung lindol, normal na yan. O di, lagi nangyayari. Ibig sabihin, kung maglindol, huwag ka mag-complain. Kasi alam mo na pala na mangyayari. Dapat magdasal po tayo ha. May bagyo na dumuble ang bilang ng sawi. Yung nangyari sa US, may lugar doon na maraming missing, maraming nawawala. Maging maingat kayo sa maraming terrorist na pagsalakay sa ibang bansa na mangyayari. So, ito na yung ito yung kinatakutan ng lahat na kung saan minsan may krimen, may pangyayari ng dahil sa pera. Iba ang nagagawa ng pera kasi ang mga tao minsan nawalan ng puso. Alam mo yung walang pakialam na sa kapwa nila. Kumbaga, yung lamig sa ibang bansa, palagay natin sa 100% yung lamig na ice, na snow, naramdaman nila 50% lang. 40% lang. Pero sa taong 2026, maramdaman nila triple ang lamig. Triple marami pong nasawi sa ibang bansa dahil sa lamig. Maganda lamang po mga OFWs kasi may OFW nasawi dahil sa lamig ng klima. Marami nasawi po talaga sa ibang bansa pagdating po sa hamon ng kalikasan. Pagdating sa kalikasan. Pagdating naman sa showbiz, maraming nasawi mga taga-Hollywood. Bukod sa ibang bansa, mas mataas ang bilang ng mga kilalang artista, kilalang Hollywood na nasawi. Mga sikat, mostly Hollywood. Sa ibang bansa, mostly mga Hollywood ang maraming bilang ng mga nasawi. So, pumangalawa lang yung Korea, sumunod yung Taiwan, Thailand, Hong Kong, yun. Pero, sa taong 2026, maging handa lamang ang mga taga-Hollywood kasi halos sunod-sunod po ang mga nasawi. Sila po yung, sa buong mundo, sila po yung mas maraming taga-showbiz na nasawi. So, yun po yung aking prediction sa taong 2026. Basta guys, tandaan lang po natin na walang imposible kay Lord. Lahat naman po ito ay isang babala. Ito talaga, sa tuwing may prediction po, lagi po pinapakita sa akin na maaga. September pa lang pinapakita na sa akin lahat. Kaya ginawan ko na agad ito ng video upang tayo makapaganda. Pero bago pa man matapos itong taon na to, may sisiklab ng krimen na hindi inaasahan. Itong taong 2025, may sisiklab na krimen na hindi natin inaasahan. Isang krimen na talagang sinadyan at hindi lang 10 o 15 katao. Kung hindi maging alerto lahat, kung hindi maging maingat lahat, mangyayari po yung nakikita ko. So, hanggang dito na lamang po, yung po aking prediction sa taong 2026, it's a year of fears. Kumbaga, ang taong 2026 ay taong ng babagsik na apoy, tubig at dugo. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo.